Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur at magandang umaga dito po sa lungsod ng Naga at sa buong Kabikulan, sa lahat ng rehiyon. Magandang umaga po sa inyong lahat at tayo po ay napapakinggan online, on air and online. Kaya po sa mga hindi po sanay gumising ng maaga ay maaari po ninyo itong i-replay sapagkat tayo po ay may YouTube channel, may napapanood po tayo live ngayon sa Facebook. Hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa lahat ng panig ng mundo na inaabot ng signal na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa Amang Diyos sapagkat dito po sa Naga City, walang ulan. Paglabas ko kanina, hindi naman umuulan. Di katulad kahapon na umaga talagang ang lakas ng ulan. So salamat sa Panginoon sapagkat panalangin natin na at katamtamang ulan lang para naman yung mga magsasaka na nangangailangan ng tubig ay matugunan ng kanilang pangangailangan. Pero yung kasing mabababang lugar pagka malakas, magdamag at sunod-sunod na araw na pag-ulan, binabaha po talaga. So tulungan nawa kayo ng Panginoon sa mga binaha o kaya may mga nasalanta, tulungan kayo ng Panginoon na muling makabangon. Ano po? So sige po, sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaño sa technical, Sister Stephen Fabi sa loob ng ilang mga minuto. Tayo po ay muli pong magpapasimula ng ating umaga sa pamamagitan po ng pag-aaral ng mga aral ng Panginoon na nanggagaling sa banal na kasulatan. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. Magandang umaga din po kay Sir Luis R. Sanusi Jr. Magandang umaga din po kay Ma'am Nani Nazareno Pilinya. Magandang umaga kay Ma'am Lourdes Garrido. Magandang umaga sa lahat po ng nakikinig ngayon sa kanilang mga transistor radio at sa nanunood at manunood ngayong umaga sa kanilang Facebook. Sige po, tuloy-tuloy na ho tayo ngayong umaga. Aking tatalakayin po sa inyo ang isang actually, this is a very familiar topic, pero sa liwanag po ng aral ng Panginoon ay ungkatin natin. Ano po, tingnan natin ng talagang nasa likod nito na ang katotohanan sa likod nito. Ano po, sapagkat mayroon pong mga unbiblical interpretation tungkol dito sa aking papaksain. Ito po ay manggagaling dito sa Ecclesiastes chapter 10 verse 19. Babasahin ko po sa King James Version. Ang nasusulat ay ganito. Sa Tagalog, kung may Biblia kayong Tagalog, ito po ay mangangaral. Mangangaral, kabanatang 10, ang talata ay 11. Ganito po ang nasusulat. A feast is made for laughter, and wine maketh merry. But money answereth all things. So yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Sabi po kung tatagalogin natin ito, ang mga piyesta daw po ay ginawa para sa
kasiyahan at ang alak ay para maligayahan. Pero ang pera sumasagot sa lahat ng bagay. Yan. So, alamin natin ang talaga ang nasa likod nito. Ano po, hindi yung basta binasa mo na lang tapos nagbigay ka na lamang basta ng interpretation without consulting the reason behind, the history behind. Ano po? So, pasimulan natin ito sa panalangin. Ama namin Diyos sa langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakaloob po ninyo muli sa amin ng buhay. Salamat po sapagkat ang panibagong umagang ito ay nagpapahiwatig na kaya naming harapin at pagtagumpayan ang anumang mga hamon ng buhay sapagkat muli mo kaming binigyan ng pagkakataon na gamitin ng tama ang buhay na ito. Purihin ka, Ama, sa aming sama-samang pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Ang banal mo Espiritu ay magbigay sa amin ng kaliwanagan, kapahayagan, at maunawaan po namin lalo na ng mga makikinig ngayon ang aming pag-aaralan. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay po, tuloy-tuloy ho tayo. Ang bibigyan ko po ng diin po dito ngayong umaga itong praise C, no? Uulitin ko pong basahin mula sa Ecclesiastes chapter 10 verse 19. A feast is made for laughter and wine make it merry, but money answereth all things. This is King James Version, Old English po ito. Bibigyan ko po ng pansin itong nasa dulo, ano? At ito ang ating paksa. Ang sabi po rito, but money answereth all things. Sa mababaw na English, money answers all things. Yan. Totoo nga ba na ang lahat ng bagay ay nasasagot ng pera? Okay? Sabi ko nga po sa inyo, pag nagbabasa kayo ng banal na kasulatan, alamin ho natin ang konteksto sa likod nito. Hindi yung kung nakita ng dalawang mata na ganun ang nasusulat tapos bibigyan na natin ng interpretasyon na ito nga talaga yon. Hindi po ganun yon. Ano po, inaalam ho natin ang nasa likod nito. Magandang umaga kay Ma'am Saning Napadatoon. Okay, so ating pag-aaralan ngayong umaga ang kabaligtaran ng ating pagkakaunawa na ang lahat ng bagay ay sinasagot ng pera. Aalamin po natin ngayong umaga na hindi po lahat ng bagay ay masasagot ng pera. Okay? Anong ibig mo sabihin, Pastor? Ang ibig mo sabihin, yung nasusulat sa Biblia, hindi totoo. Hindi ko po sinabi ang ganoon. Totoo itong nasusulat dito. Kaya nga lang, alamin natin ang konteksto sa likod nito. Dahil hindi pwedeng basta na lang natin ito i-interpret ng ganon-ganoon na lang. Ang isang matalinong lalaki at isang makapangyarihang tao na nagngangalang Haring Solomon ay nag-obserba sa buhay. Nag-observe siya sa realidad ng buhay. Palibasa, isang makapangyarihang tao, isang makapangyarihang hari, napakayaman nung kapanahunan niya, at higit pa sa lahat, napakatalino ni Haring Solomon. Ngayon, dahil sa sobra niyang yaman, naranasan niya ang mga bagay na hindi naman nararanasan ng lahat. Kaya nga, ang dami-dami niyang asawa, di ba? 1,000 lahat, di ba? O, tapos, naranasan niya ang maging maligaya sa piling ng mga iba't ibang mga babae. Naranasan niya maging masaya sa ngalan ng pera. Pero alam nyo, magandang umaga po kay Ma'am Claire da Kuya Rica Fort. Pero sa bandang huli, kung pag-aaralan ho nating mabuti, hindi ito ang conclusion ni Haring Solomon, itong nabasa natin. Sa bandang huli, na-realize niya, na pag-aralan niya, nasabi niya nga, ang lahat ng bagay walang kabuluhan.
all things is meaningless, all things is useless sa bandang huli ng kanyang realization. Pero dito sa Ecclesiastes 10 verse 19, ito po yung kumbaga sabihin na nating nagpapasimula pa lang siya na maranasan ang mga bagay na sa akala niya ay totoong nakakapagpaligaya sa tao. O di ba? Minsan nga may mga naririnig tayo, sabi natin, magiging maligaya lang anya ko kung ako ay magkakamal ng napakaraming yaman. O di ba? Magiging masaya lang ako sa buhay, magiging kontento lang ako sa buhay pagka napakarami kong pera. O di ba? Ganyan baga ang gustong mangyari ng mga tao. Kaya nga may mga naghahangad na yumaman kahit nga sa maling paraan at masamang paraan, basta lamang magkaroon ng maraming pera. O dahil sabi ng iba, kapag mapera daw, igagalang ka ng tao. Kapag mapera ka daw, mabibili mo ang lahat. Sa madaling sabi, kumukuha tayo ng validation mula sa ibang tao at ang sinasandigan ng tao ay pera. Na pag mapera ka daw, kahit wala kang pinag-aralan, irerespeto ka ng tao, etc., etc. O di ba? Nagbibigay tayo ng konklusyon sa ganyang mga bagay. O pero ngayong umaga, sa liwanag ng aral ng Panginoon, pag-aaralan natin, totoo nga ba na ang lahat ng bagay nasasagot ng pera? Magandang umaga kay Pastor Vicente Lizardo, dyan po sa Tinambak. Magandang umaga po sa mga kapatiran sa Tinambak. Ngayon, simulan na ho natin. Gusto kong sabihin sa inyo na hindi lahat ng bagay nasasagot ng pera. Kailangan pag-aralan natin ng mas malalim, mas malawak, itong nabasa natin. Hindi ito basta period. Yun ang sinabi ng Bible. Hindi po ganun yun. Okay? Sapagkat, uulitin ko, nung sabihin ito ni Haring Solomon, parang nagsisimula pa lang siya nung mga panahon na yon na kanyang nararanasan ang nagagawa ng pera. Pero sa bandang huli, nasabi niya pa rin na walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Actually, kung pag-aaralan ninyo mabuti, sa mga ngaral kabanatang 12, talatang 13 at 14, sinabi ni Haring Solomon na sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi. Ano sabi niya? Matakot ka sa Diyos. O, hindi ba? O, pero dito sa part na ito, sinabi niya na ang lahat ng bagay do po nasasagot ng pera. Hindi po ganun yon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga Bible passages na hindi po kukontra. Hindi po kukontra. Actually, wala namang contradiction. Ano? Ito talaga ang context nito. Okay? Hindi natin pwedeng out of context. No. Tingnan natin. May Biblia po ba kayo? Kung may Biblia kayo, pwede ho ninyong buksan ngayon. Tingnan ho ninyo ang aklat ng Sephaniah. Sa lumang tipan po ito. Sephaniah, kabanatang 1, talatang 18. Ganito po ang nasusulat. Babasahin ko po sa inyo. Ganito ang nasusulat. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang mga ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas ng lahat ng nagsisitahan sa lupain. Ang tinutukoy po rito yung pagbabalik ng Panginoon balang araw. Pero anong sabi rito? Kahit daw po mga pera ng tao, walang magagawa sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi pwedeng mabibili ng pera ang lahat ng bagay. Isa po sa hindi masasagot ng pera ay walang magagawa ang pera sa araw ng paghuhukom ng Panginoon. Kung nasusuhulan ng tao ang kapwa-tao, hindi ba susuhulan ng tao ang Diyos? Tatandaan natin yan. Okay? Kaya hindi po totoo na sinasabi natin na lahat ng bagay masasagot ng pera. Pangalawa, ano ang pangalawang hindi masasagot ng pera?
basahin po natin ang Gospel of Mark. Sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 8, talatang 36, ganito po ang nasusulat. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan man niya ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang kaluluwa? O, masasagot ba ng pera ang kaligtasan ng kaluluwa? Hindi po. O, kaya mahalagang maipaalala ito sa atin. Si Apostol Marcos nagsabi na ano naman kung napakaraming pera ang tao, pero kung ang magiging kapalit naman ito ay kapahamakan ng kaluluwa ng tao, totoo naman, di ba? Sa realidad ng buhay, may nababalita pa nga tayo, mga tao na talagang ibinibigay nila ang kanilang kaluluwa kay Satanas, buhay pa, kapalit ng mga bagay na gusto nilang mapasa kanila at maranasan nila. Di bali ng isangla nila sa demonyo ang kanilang kaluluwa. Nakakatakot yun, di ba? Oo naman, hindi tayo perpekto, pero wag naman sa sukdula na ang isang tao dahil sa paghahangad na makamtan niya ang mga bagay na hindi niya makukuha sa madaling paraan, ay kukunin niya sa demonyo at ang ipapalit niya kaluluwa niya. O di ba? Hindi masasagot ng pera ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Tatandaan ho natin yan. Kaya wag na ipinagmamalaki ng tao. Maganda kung salamat sa Diyos kung niloob kang maging mayaman, pero gamitin mo yan ng tama. Naalala ko po, ini-impress sa akin ngayon ng Panginoon. Kung may Biblia kayo, tingnan ho ninyo. Lucas, Kabanatang 12, talatang 15. Ganito ang nasusulat dyan. Ingatan nyo ang lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Mula yan mismo sa bibig ng ating Panginoong Kristo na sabi niya, ang sukatan ng buhay ay hindi ang pera, tulad ng inaakala ng nakararami. O, napatunayan na baga na kahit nga nung nagka-COVID, di ba, may nagawa bang pera? Pagka ang tao mamamatay na, wala namang magagawa ng pera. O, di ba? Kailangan natin ng pera, pero not to the point na paniwalaan mo na lahat ng bagay masasagot ng pera. Hindi nga po lahat. Huwag ka lang bumasi doon sa talatang yun na hindi ka muna nag-aral ng medyo malayo-layo pa. Okay? Yan ang katotohanan sa likod niyan. Okay? Kaya hindi mabibili, hindi masasagot ng pera ang kaligtasan ng kaluluwa. Okay? Hindi mabibili ng pera ang kapayapaan. Ang lawak nito eh. Hindi mabibili ng pera ang kapayapaan, ang katahimikang loob. Napatunayan na yan sa realidad ng buhay. Na kung talagang ang lahat ng bagay, pera ang sagot, bakit may mga napabalitang mga napakayamang mga tao nagpakamatay? O, di ba? O, doon pa lang malaking question mark na yon. O, so ibig lamang sabihin, hindi talaga lahat. Ano ang ibig lamang sabihin ni Haring Solomon? Maraming nagagawa ang pera. Yan ang ibig niya sabihin. Ano po, nasabi niya ito kasi ito yung panahon na nung panahon na yun, nararanasan niya pa lang ang nagiging o nagagawa ng pera. Pero nung maranasan niya na lahat, nasabi niya baga, all things is meaningless. Doon pa rin yung conclusion niya. Nasabi niya ang lahat ng bagay, wala palang kwenta. Pansamantala lang palang lahat ng yon. Kaya baga, pinag-iingat tayo ng banal na kasulatan sa pag-ibig sa pera. Okay lang magkapera, not to the point na umiikot na ang buhay ng tao dahil sa ngalan ng pera. O, sabi baga ng unang Timoteo, Kabanatang 6, talatang 10, kung may Biblia kayo, pwede ninyong basahin, na sabi doon, sapagkat ang pag-ibig sa pera, sa salapi, sa kwarta, ang siyang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. At ang iba ay nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. O, pinag-iingat tayo sa pag-ibig sa pera. O, kasi nga, dumadating na ang tao sa punto
na wala nang pag-ibig sa Diyos pero may pag-ibig sa pera. At ang pinakamasaklap diyan, nakakagawa ng maraming uri ng iba't ibang kasamaan ng tao dahil sa paghahangad na magkapera kahit sa mali at masamang paraan. Kaya mapalad po ang mga tao na di bali ng isang kaig, isang tuka, maghapon, pinagpawisan ka, napagod ka, okay lang yun. Basta pinagtrabahuhan mo ang kinita mong pera. Di ba? Hindi ka nagnakaw, hindi ka nag-snatch, hindi ka nandukot, hindi ka nandaya, galing sa pagsisikap mo. O, pinagpala ka, kaibigan. Kaya wag kang maawa sa sarili mo kung hindi ka mayaman. Okay? Wag mong ikukumpara, wag nating ikukumpara ang buhay natin sa buhay ng humihiga o nakahiga sa pera. Sapagkat hindi ibig sabihin na kung mo sila mapera, mapayapa na sila. Hindi ganoon. Hindi totoo yun. Marami akong kilala ang yayaman pero grabe ang gulo ng pamilya, walang katahimikang loob, hindi mapanatag, nag-iisip lagi, baka ako ay kidnapin, baka ako ay ganito, ganyan. O, di ba? Paano natin masasabi na ang lahat ng bagay nasasagot ng pera? Okay? So, mahalagang ito ay maipaalala sa atin sapagkat mapanganib mga kaibigan, mga minamahal kong mga tagapakinig, na ang motivation natin para mabuhay ay wala na tayong ibang iisipin kundi paano magkakamal ng pera. May mga taong ganyan. Naalala ko nga po yung kwento sa Biblia na si Apostol Pedro ay nangaral, tapos mayroon dong isang magikero, salamangkero na ang pangalan ay Simon. Tapos na-impress siya dahil nakita niya yung pagpapagaling nila Apostol Pedro. Tapos, to make the long story short, mababasa natin to sa Gawa, Kabanatang 8, talatang 30. Napagalitan siya ni San Pedro, pinagsabihan siya ni Apostol Pedro, prangkahan. Sabi niya, mapapahamak ka kasama ng iyong pera. Pero ang mga kaloob ng Diyos, hindi ito masusuhulan ng pera. Gusto niyang bayaran si San Pedro para yung kakayahan ni Pedro ibigay sa kanya. Ganun ang ibig sabihin. Pero napagwikaan si Simon na salamangkero ni Apostol Pedro na hindi mabibili ng pera ang mga kaloob ng Diyos. Di ba? Kaya maraming bagay ang hindi naman talaga nasasagot ng pera. Kaya na-misinterpret lang ang iba kapag nababasa ito. Wala kasing ginagawa marahil na mas malalim pang pag-aaral. Ano ba ang nasa likod nito? At huwag tayong bastang magbibigay ng konklusyon na lahat ng bagay ay mabibili ng pera. Okay? So sana po ito ay nakapagbigay sa atin ng paalala na huwag po tayong malungkot, huwag tayong maawa sa sarili kung hindi tayo mayaman. Hangarin ho natin ang isang simple pero mapayapang buhay. Okay? Sapagkat hindi totoo na lahat ng bagay nasasagot ng pera. Okay? Magandang umaga po. Yan, magandang umaga po, Pastor Luis. May tanong po, kaya pa ba? 5 minutes? Hindi ko pa alam kung kakayanin pa. Mula kay Ma'am Claire. Ano ko ito sa side ng mama ko, yan ang apelyido niya. Ma'am Claire Doringo. Yan, ang mga Doringo po ay mga taga-Sorsogon. Kung taga-Sorsogon ka po, Ma'am Claire, ay magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Bacon, Sorsogon. Yan, Ma'am Claire Doringo. Ito po ang tanong niya. Nakikinig po kami sa inyo ngayon. Tama, Bacon, Sorsogon po. Nakakarating po pala tayo doon. Matindi, Salamat sa Panginoon. Pastor Luis. Ito po ang tanong niya, babasahin ko po sa inyo. Ano po ba ang ibig sabihin ng new spirituality? Parang hindi ko nakakayanin to. Okay, abulin ko. Okay? Ano po bang ibig sabihin ng new spirituality? Ano ang paniniwala
ng new spirituality. Ito po ba ay tama? Yan ang tanong ni Ma'am Claire Doringo. Kaapelyido ko po sa side ng mama ko. Okay. What is new spirituality? Ano po ba ang tinuturo ng new spirituality? Sasagutin kita prangkahan, Ma'am Claire Doringo. Hindi po ito biblical. Actually, isa sa pinaniniwalaan ng new spirituality that all person is God. Imagine, all person is God. Tuklasin mo, Mama Claire Doringo. Tuklasin mo, mapapatunayan mang sinasabi ko sa iyo. Ang paniniwala ng new spirituality, isa sa kanilang paniniwala, all person is God. Malaking G pati yun. No, God. Ibig sabihin, lahat ng persona, lahat ng tao, Diyos. Imagine, pagkabigat na paniniwala yan. Pero ang sabi ng Biblia, iisa lang ang Diyos. Ang Diyos natin sa langit. Kaya paano sasabihin ng new spirituality, yung tinatawag sa ating panahon ngayon na New Age movement. Yan. Yan ang mas familiar dyan, Ma'am Claire Doringo. Yang new spirituality tsaka New Age movement, walang pinagkaibang dalawang yan. Okay? Isa sa paniniwala nila, all person is God. O dyan muna tayo, pagkahaba kasi yan, Ma'am Claire, gipit na ako sa oras, pero gusto ko lang itama, ayon sa iyong katanungan, hindi po tama at hindi natin dapat paniwalaan ang tinatawag na new spirituality, sapagkat isa sa karakteristik ng kanilang pinaniniwalaan, all person is God. Ang lawak niyan, inabol kong minuto ko, maraming paniniwala yan. Mukhang hindi masama, mukha lang hindi masama. Katulad halimbawa ng mga pagbabasa ng tarot card, tulad ng yoga, di ba? Tulad ng pagbabasa ng palad, panghuhula, at yung tinatawag nating occultism. O lahat yan ay nakapaloob sa new spirituality. Gumagamit sila ng mga unbiblical ways para ang tao ilayo sa biblical truth. Okay? Yang new spirituality movement sa ating kapanahunan, sa ating henerasyon, Ma'am Claire Doringo, ito ay hindi biblical na paniniwala. Hindi ito maka-Diyos na paniniwala. Imagine, all person is God. Maling-mali po yan, sapagkat iisa lang ang Diyos at tayong mga tao ay nilikha lamang ng Diyos. Kaya hindi pwedeng sabihin na all person is God. Okay? Di bali sana kung ginamit na ang paniniwala nila, lahat ng tao parang mukhang Diyos, pero may higit na totoong Diyos at makapangyarihang sa lahat, nakasasakop sa lahat. Hindi ganun eh. Ang paniniwala talaga nila, lahat ng tao Diyos din. Kabigat na paniniwala yan, na lahat ng tao Diyos din. Kaya pala, di ako nagtataka na ang mga naniniwala sa ganyang paniniwala, nag-aasal na parang Diyos. O, kaya kinakalaban tuloy nila ang Diyos. O, so hanggang dyan na lang, Ma'am Claire Doringo, sapagkat inabot na ako ng oras. Sana'y nasagot ko po ang inyong tanong kahit papaano. Magandang umaga kay Ma'am Sister Rochelle Paranyal Parco Padillo at kay Pastora Mary sa Karandang Rakitico. Let us pray. Panginoon, salamat po sa paalala sa amin ngayong umaga na hindi naman lahat ng bagay nasasagot ng pera. Katunayan, maraming bagay hindi nasasagot ng pera, ngunit ikaw, Panginoon, ang kasagutan ng lahat. Purihin ka, pagpalain yung lahat ng nakinig at nanood sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulanyo. Susunod na po ang Kakampi Network News, ibabalita ni Sir John Bernas. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.